Naging therapist tayo sa ating mga salita. Ang sabi sa Ephesians 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Let us be therapists with our words. Ano ba yung therapy? For example, may karamdaman ka, minamasa-masahin mo yun. Binibigyan ng mga tamang lunas para gumaling. Pero wala nang mas effective na therapy kaysa therapeutic word. Nakakapagpagaling yan. Mayroong isang tao na nakangiti maghapon. Kumakanta-kanta habang nagluluto. Bakit? Kasi nasabihan pala siya ng I love you. Kahit lumindol o bumuka ang lupa o magkaroon ng storm surge, nakangiti pa rin siya. So what are therapeutic words? Not unwholesome words, but words that build up. Words of sincere praise at hindi pambobola. Lagi tayong may makikitang kapuri-puri sa tao. Huwag na nating hanapin yung mga kapintasan. Matuto rin tayong maging mapagpasalamat. Hindi ba minsan kahit sobra tayong nahihirapan, biglang nabubura ang pagod natin basta nasabihan lang tayo ng word na salamat. Pero kung hindi ka man lang napasalamatan, parang ibig-ibig mong bawiin kung ano yung ibinigay mo. Kasi mahalaga yung word of appreciation. Applicable din ito sa ating mga mahal sa buhay. Habang nandyan pa sila, kaharap natin, kasama natin, let's say, I love you, I miss you, yung mga words of appreciation, salamat, ang sipag mo, ang ganda mo today, yung mga words of affirmation. Dapat marunong din tayong magsabi ng I'm sorry. Kung tayo pa ang pinakamatanda sa pamilya, ang breadwinner, ang pinakamataas ang IQ, o ang pinakamaganda, pag nagkakamali tayo, say I'm sorry, pasensya na, kasalanan ko. Dakilang tao ang mga nagsasabi ng mga salitang yan. Why do we have to bear all these in mind? Because words need to be said. Dapat yan sinasabi, hindi kinikimkim. Minsan may mga maririnig tayong mga tao na sasabihin nilang sana sinabihan ko ng paulit-ulit o sinabi ko ng madalas sa aking mahal sa buhay yung word na I love you, salamat, I appreciate you. So matuto tayo sa mga pagkakamali na yun ng ating kapwa. I-apply natin sa ating mga sarili. Kasi kapag wala na yung sasabihan mo, magsisisi ka ngayon. Dahil sabi nga, wala nang mga nagsisisi sa una. Ang pagsisisi, laging nasa huli yan. Kaya hanggat kaya nating sabihin yung mga therapeutic words na ito, sabihin na natin. Spoken words are powerful. Nakakapagpalakas ng loob sa mga taong nanghihina, sa mga taong namomroblema. Gamitin natin yung ating mga salita para i-build up ang ating kapwa. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na nahihirapan, nalulungkot, nabibigatan. Yung mga words o yung mga therapeutic words natin, yun na ang tulong natin sa kanila. For example, ang problema ay pinansyal pero wala ka namang pera. Yung mga magagandang salita, tulong mo na yun sa kapwa mo. Kung hindi nyo sila kayang tulungan sa ibang paraan, therapeutic word ang itulong natin sa kanila. Yung mga magagandang salita. Dahil ang mga salitang yan, ang magagandang salitang yan, ay nakakapagpagaling din sa mga taong may karamdaman. Minsan kasi yung mga nararamdaman natin sa katawan, psychological din. Parang nararamdaman mo masakit yung ganito,
pero hindi naman talaga. Naiisip lang ng isip mo. So pag may nagsabi sa'yong, huwag mo kasing isipin na masakit siya, ang isipin mo, hindi siya masakit. Sometimes it works, sometimes kailangan talaga ng doktor. Pero in short, gamitin natin ang ating mga salita para gumaan ang loob ng ating kapwa. God bless us all.